Alright, Mabsat, nandito tayo kay Sir Vad Caster. Marcos, suportado si Kiko Pangilinan para maging bagong Senate President. Lakata, goodbye Alan Cayetano. Diyos ko Lord. O ito. Sige nga Sir Vad, tinako yung version natin. Ilang minutes to? Bilisan natin to. Yan. Alright. Buenos dias, buenas tardes, Sir Vad. Pasok. Mas caballeros. Mayroon lang tayo pahabol na short vlog dahil nagsimula tayo. In fact, tayo ang isa sa mga nanguna among the vloggers to report about this coup d'etat sa Lunes. At we started the day with reports about former Senate President Sir Leonardo, shout out. Nick Subiri being one of the strong contenders to be Senate President. Pero marami sa inyo sa comments sinabi na dapat si Bam Aquino or si Kiko Pangilinan. Ngayon may good news tayo with regards to that desire nyo na dapat si Kiko Pangilinan. It is about time. Anyway, senior senator na rin si Kiko Pangilinan. It is about time that he should be elected Senate President. So the good news is that siya ang sinusuportahan kandidato ni President Bongbong Marcos. Wow. Bilang compromise candidate. Kumbaga pwede siya katanggap-tanggap ng majority ng mga DDS at pwede rin siya katanggap-tanggap ng minority ngayon na grupo nila Tito Soto. Kailangan kasi ikamada mo mabuti eh. Ang dami talagang kumbaga it's complicated kung sa machine maraming moving parts. Kailangan kukunin mo yung acceptable vote. Pero ang maganda puwera sa pagsuporta ni President Bongbong Marcos at of course masayang-masaya dito si Shawi, si asawa niyang si Shawi, na very close naman sa first couple. Nakikita nyo nga, hindi nga gaano binabanatan ni Kiko Pangilinan ang first couple. Ang maganda dito, parang may consensus na ng among various political spectrum or political groups who has influence or are directly playing the political game in the Senate. They all agree except for the few DDS senators na wala naman talagang pagmamahal sa bayan at walang pagmamahal sa integridad at kredibilidad ng or ideals ng Senado. Many senators, kahit ano pa man political groups, are of the opinion na anybody but Alan Peter Cayetano, kumbaga, di bale na, kahit si Lito Lapid, okay na. Ayaw talaga kay Alan. Okay na si Lito Lapid. Basta wag lang si Alan Peter Cayetano. Paano ba naman kasi mabulaklak yung mga kanyang masasabi? Akala mo maganda, kaya pala may masamang intention. Tulad yung ginawa niya sa previous impeachment, di ba? Riman. Siya ang pasimuno diyan eh. Kaya ang panawagan ngayon, anybody but Alan. Anybody at Alan. So ganyan na bumaksak yung or napunta yung issue. So kumbaga this super notorious na talaga si Alan Peter Cayetano that the consensus is, sige, humanap na lang, mag-agree na lang tayo sa suportahan isang kandidato. Willing yung mga coalition of forces dyan sa Senado to support anybody. Basta lang mapalitan nila si Alan Peter Cayetano. Kumbaga isinusuka na nila. Karamihan sa kanila sinusuka na mas lalo natin nakikita yung unstable leadership ni Alan Peter Cayetano. At kasi parang brusko si Alan. Napansin nyo ba? Puro press con. Except kay Pia Cayetano na parang araw-araw na lang live stream. Minuto na lang nagba-vlog in defense of her brother. At nakakatuwa nga itong sinabi ni live streamer na sila, live advisor Ronald Llamas, parang tinalo na daw ni Pia Cayetano ang mga online marketers sa nakapag-vlog ukol dito sa kapatid niya. Parang
na parang dating online marketer na si Pia Cayetano. Siya lang nagdidepensa. Si Jinggoy naman lumantad, pero dinepensa yung sarili lang niya. Na sinabi, hindi ko naman sinabi i-delete yung video, ganun lang. Pero wala, nobody's defending Alan Peter Cayetano. Kahit yung majority, kinakahiya rin nila yung ginawa ni Alan Peter Cayetano. Especially yung hinayaan niya na tumakas. Nananagutan talaga nila yan. Si Bato de la Rosa. Tapos sabi niya hindi daw tumakas, umalis lang daw, kusang umalis si Bato, hindi daw tumakas. Tragis. Wala. Si Amy, wala. Dinepensa nila si Bato noon. Grabe ang depensa nila kay Bato. Wala tayo narinig kay Robin. Si Robin rin, busy na nagle-live-in kay Bato. Baka nag-honeymoon na. Si Amy, wala na rin. Sino pa ba? Yung mga, si Bongo, tahimik. Si mga Bilyar, tahimik rin. Si Jinggoy nagsalita na pero lang to defend himself doon sa mga akusasyon na pina-erase niya yung CCTV. So si Cheese lang. It's only Cheese and her sister and his sister who are defending themselves. So according dito sa politico.com expose, yun na, bumagsak na sa anybody but Alan na panawagan. Kumbaga, willing na mga senator just to save the institution, just to save the Senate. Kahit sino na lang, basta acceptable vote sa minority and majority group. Sabi pa ng isang source na isang senador na ayaw magpapangalan, the prevailing sentiment is simple. Anybody but Alan. So ang sentido común or ang majority view ngayon ng mga senador ay anybody but Alan. Kumbaga willing sila i-explore ibang senador, wag lang si Alan. Sabi pa ng source ng politico.com, he's not particularly well liked by many of his colleague and he's not viewed as a consensus builder. Something Malacanang needs at this stage to move key legislation. So, ang common view among senators ay, sige, kahit sino na lang, wag lang si Alan. Hindi talaga siya, kumbaga, nagsama-sama lang sila to support Alan dahil, siguro, prinamis niya, patayin niya yung impeachment. Pero, hindi talaga, he doesn't really enjoy. Kaya, hindi talaga siya well supported by his colleagues. He doesn't enjoy their loyalty. Hindi pareho yung iba dyan, yung like si Soto, they really love Tito Soto, and also parang si Alan, parang kay Cheese Escudero rin na hindi rin tumagal, na parang ang yabang, ang tingin, mataas ang tingin sa sarili, at hindi consensus builder. Yung consensus builder yung Senate President who attempts to make everybody happy. Happy yung opposition, happy yung happy yung minority senators, happy yung majority. Pagkatapos imbes pinag-aawayan niya yung dalawang grupo, sinusubukan niya magsama-sama yung grupo. So ito ang gusto ng Malacanang. Isang senator na pwede kausapin both yung minority group and the majority group para matulungan si President Bongbong Marcos maipasa yung mga batas na kailangan niya. Especially yung budget ng Malacanang or anuman financial needs ng Malacanang, at saka yung mga relevant na bills rin, kasama na yung anti-dynasty bill or or yung bill na, although wala na tayong narinig diyan, pag-create ng stronger independent body on infrastructure, ganon. So nakikita ng Malacanang, kaya pala kinancel ni Presidente yung LEDAC meeting. Wala silang nakikitang tulong na maibigay ni Cayetano. Haharangin pa. Oo nga. Ang laking sampal nun, yung LEDAC meeting. Kinancel ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw makipag-meet kay Cayetano. Just ganun ba yun? Allah. Haharangin. Tsaka nandito si Kwan eh. Nandito si Pangulong Bongbong Marcos kanina, di ba?
graduation ng graduation ng PMA. Hangin pa ni Cayetano yung pagpasa ng legislative measures, ha? Haharangin pa, kaya kinancel ng Malacanang. Na iyak naman si Cayetano na tama naman yung analysis niya. Ito na talaga ang hudyat na tatanggalin na nila ako sa Lunes. Kaya ayaw na nila magipag-meeting sa akin. Sa view naman ng Malacanang, bakit kami makikipag-meeting sa iyo? Haharangin mo naman lahat ng mga legislative agenda ng Malacanang or ni President Bongbong Marcos. Yan, ha? Piman. According dito sa politico.com report, guys, sa mga bago pasok dyan, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Gawin nyo ng 200 yung like natin, ma'am, at baka naman. Maraming salamat. Meron pa rin na pinupush na ang pagbalik ni Tito Soto. Karamihan nakita ko sa mga comments nyo, gusto nyo pa rin bumalik si Tito Soto. At meron pa rin. At although as we earlier vlog, ang medyo agresibo na gumagalaw ngayon, siguro alam rin ni Tito Soto na marami nagalit sa kanya, di ba? Sila Marcoleta, pagpasok pa lang ni Marcoleta, inaaway na si Tito Soto, pati si Ping Lacson. So, at sila Aimee, nag-aaway-aaway na rin sila. So, siguro, kaya medyo nasa kwan muna si Tito Soto, nasa kwan na lang siya, nasa background. Kasi alam niya na kung ipilit niya yung sarili niya at marami pa rin mga DDS senator na galit sa kanya, baka hindi nila makuha yung mga boto ng DDS. So, very pragmatic politician rin yan si Tito Soto. So, sa tingin niya, yun na lang kandidato na walang galit gaano yung majority and minority. Yung pwede middle ground. Yung ang tingin ng majority na kanila for example, si Mick Zubiri, kanila si Mick Zubiri, tingin rin ng ibang grupo, kanila si Mick Zubiri, ganon. So, yan, na kumbaga everybody happy. Yun. So, si Zubiri ang medyo among the candidates, medyo malakas kasi maganda yung leadership niya from July 2022 and May 2022. Malakas ang kutob ko dyan si Zubiri. Kasi di ba sabi niya nung una, independent muna siya. Pwedeng meron siyang kakampi sa majority, may kakampi siya sa minority. Di ba? Ay, mukhang mas nakikita ko dito si Zubiri. Pero kung si Kiko Pangilinan, wala namang problema. Basta wag lang si Alan Peter Cayetano. Tragis na Alan Peter Cayetano. Diyos ko, Lord Rudy. Ay, grabe. 1 week lang ang Diyos ko po. 2024. Nakita na nila yung leadership, kahit medyo andon siya sa kabila, kahit leaning siya towards the DDS force, nakita na stable and conciliatory ang leadership ni Mick Zubiri. Hindi nga sila nakabangga ni President Bongbong Marcos at hindi naman siya naging obstructionist kay President Bongbong Marcos. Pwede. So yun. Si Mick Zubiri ang number 1 at Indira Kwan pa rin, they are also still considering Tito Soto kasi nakita rin nila consensus builder rin si Tito Soto, although mahirap makakuha ng boto ng 12 ng present majority nila Alan Peter kung si Tito Soto kasi parang may lamat na kumpara kay Zubiri nung sa last voting for the next president, Senate President, nag-abstain si Mick Zubiri. So syempre kahit papaano hindi ganun kalaki ang galit sa kanya ng mga DDS senator. Baka sasama pa sa kanya sila Loren Legarda na ngayon syempre bitter pa sa panloloko sa kanya. Ang tanong, sino ang babaligtad kaya doon? Masama ang loob dyan ni Alan Cayetano, Alan Peter kapag wala pang isang linggo, may bumaligtad na kagad sa kanya. Diyos ko po. Alan Peter Cayetano, at baka sumabay pa. Kasi ito rin si Zubiri ay matagal na rin alay ng mga kasi gagapangan yan eh. Pati sila Cynthia Villar, pati si Manny Villar, kakausapin nila yan kung sino man gusto maging presidente ng Senado. Kakausapin niya nila Mix, kakausapin niya nila Sara Duterte, nila Alan Peter, para yung dalawang Villar will support kung sino man ang
nakakuha ng loob nila or nakabigay ng magandang assurance or promise sa kanila. May mga kaso pa naman sila kinakaharap sa flood control at Lahat na may kaso. insider trading, yung panloloko nila sa bilyar company nila, the real estate company. So yan. So so yan ang seniority ni Mick Zubiri will play a big role kasi naging batch niya itong hindi lang si Cynthia pati si Manny Villarin. And then another na kino-consider rin, depende rin ito kung masyado na itong agresibo si Senator Sherwin Gatchalian. So he is also being considered dahil medyo kahit he voted for Again, sa mga bagong pasok, gawin nyo ng 300 yung likes natin, Ma'am Sat. 300 na yung like natin. Dahil he abstained, so pwede good pa siya sa both minority and majority group. So kino-consider rin siya. And also, na reported to be favorite ng Malacanang ay si Senator Francis Pangilinan. Ito si Francis Pangilinan, although medyo bad trip sa kanya, yung mga DDS senator, pero lang naman, kung may backing siya ng Malacanang at tatawagan ng Malacanang sila Cynthia Villar, sabi ipapakulong na namin kayo bukas kung hindi kayo susuportahan, kung hindi niyo suportahan yung presidential bid, Senate presidential bid ni Senator Francis Pangilinan, so baka bibigay. Ganon rin pa yung mga ibang senators na may kaso rin. So yan. Yun, ito na ang mga kino-consider nila. At meron pa rin pinupush yung pagbabalik ni Senator Francis Escudero. Although marami, including yung Malacanang, including yung kaalyado ni President Bongbong Marcos, na sinabi medyo hindi sila suportado kay Cheese dahil klarong-klaro yung link niya. Wala na. O in fact, being a co-mastermind kay Romualdez dito sa flood control scandal at dahil pumutok ito sa panahon niya at wala naman siya nakabigay ng tulong sa ibang nasangkot kasi siya nga mismo na nakasangkot sa issue na yan. So yan So yun lang pahabol na vlog natin. Sana naman ako I'm rooting for yung Kiko. I'm rooting for Kiko Pangilinan. I'm rooting for my former client si Sherwin Gatchalian and my friend si Mick Zubiri. Bukas na lang natin i-discuss yung what happens to impeachment kung si Mick Zubiri ang magiging Senate President. Pero for now, eto, ang maganda, good news sa mga kanina pa, sinasabi na sana si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino, iyan. It is about time. Sana nga. Pero yun lang, problema lang kay Kiko, medyo idealistic siya, kaya bad trip sa kanya yung mga grupo na nila Sara Duterte. Okay? Alright. So, sige, hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Good evening to all and good night to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Ayun eh. Nako po. Maingay. Itong si Senate President Cayetano. Problemado. Diyos ko po, Rudy. O siya, next topic tayo, Hamzat. Alak ng kamote. Last 2 topics po tayo bago tayo matapos. Here we go.